Pag-usapan natin ang isa sa pinakabanal na site sa mundo. Yan ang laging nasa balita natin. Panibagong sesyon ng karahasan dito. Ganyan kasensitibo ang religious site na ito na isa sa mga flashpoint na humantong sa sunod-sunod na araw ng labanan sa Gaza at Israel. Para maunawaan kung ano ang nangyayari sa pagitan ng Israelis at Palestinian, narito ang lumang lungsod at sinakop ang silangang Jerusalem, ang lugar kung saan ang Islam, Judaismo at Kristyanismo lahat nagsama doon. Ilan sa mga site dito na banal sa lahat, mataas sa lahat ang tawag dito ng mga Hudyo, ang Mount Temple. Isa lang ito pero pinag-agagawa ng tatlo. Tinatawag ito ng mga Muslim na Al-Haram Al-Sharif na nangangahulugang ang marangal na sanctuary o ang Al-Aqsa compound ng mosque o minsan lang Al-Aqsa ngayong mismo. Sa gitna ng lahat ay ang Dome of the Rock. Ito ang isang Islamic shrine kung saan naniniwala ang mga Muslim na ang propetang si Muhammad ay umakyat sa langit. Narito ang Al-Aqsa Mosque mismo, nakakuha ng malaking prayer hall na may mga espasyo para sa 5,000 tao. Mananamba ng Al-Aqsa Mosque ay nakuha nito ang pangalan mula sa isang reference sa Quran na tumutukoy sa isang mystical night journey na ginawa ni Propeta Muhammad na Rebecca hanggang Mecca, na ang ibig sabihin ay ang pinakamalayong mosque at iyon ay karaniwang naiintindihan sa Jerusalem. Ito ang lokasyon ng unang direksyon ng panalangin para sa mga Muslim. Ang mosque ng Al-Aqsa ay ang pangatlo sa pinakabanal na lugar sa Islam pagkatapos ng Mecca at Medina sa Kristyanismo. Ang site ay mahalaga dahil kahalagahan nito sa lumang tipan at dahil magkakaroon si Jesus ng pagpalipas oras doon, at ito rin ang pinakabanal na site sa Judaismo. Ito ay kung saan dalawa ang mga sinaunang templong Hudyo ay dating nakatayo. Ang unang winasak ng mga Babylonians, ang pangalawa ay tumayo ng halos 600 na taon hanggang sa ito ay nawasak ng mga Romano sa unang siglo. At ayon sa mga turong Hudyo, ang bundok ay kung saan ang ikatlong templo ay dapat itayo kapag ang Mesiyas na isang tagapagligtas ay ipinadala ng Diyos. Sa sobrang 800 na taon, ang lugar ay kinukontrol ng mga pinunong Muslim at hindi na-access ng mga hindi Muslim. Tradisyonal na batas Hudyo, talagang ipinagbabawal ang mga Hudyo na pumasok o manalangin sa loob ng Temple Mount dahil ito ay itinuturing na pinakabanal na lugar na banal, kaya ang mga Hudyo ay nanalangin sa labas ng compound sa Western Wall na inakalang mayroon naging bahagi ng pangalawang templo. Kahit sa araw na ito, ang napakalaking mayoriya ng mga rabbi ng Orthodox o ang mga Jews ay hindi pinapayagang bisitahin kung at ito naman ay bundok para sa mga Hudyo ay isang focus ng debosyon, ngunit walang mga partikular na kahilingan na nagbago noong 1967. Nang maagaw ng Israel ang kontrol sa Gaza Strip at ang West Bank kasama ang silangang Jerusalem sa 6 na araw na digmaan sa pagitan ng mga Arabo at Israeli, ngunit pagdating sa Al-Aqsa, ang mga Israeli di nakikialam sa iniingatang dahil ito ay isang Islamic trust na pinamamahalaan ng Jordan, at ang Jordan ay nananatiling nagkokontrol sa eksklusibong lugar ng pagsamba para sa mga Muslim at may mabigat na presensya sa seguridad sa lumang lungsod kasama ang pintuan ng Al-Aqsa compound. Ngunit nagkaroon ng shift noong unang bahagi ng 2000s pagkatapos ng pag-alsa ng Palestinian laban sa mananakop na Israel na kilala bilang ang pangalawang intifada. Nakita natin ang Israel noon nagkontrol hindi lamang sa paligid ng Al-Aqsa, ngunit sila din ang nagkokontrol sa seguridad sa pag-access at pagpahintulot sa pagtaas ng bilang ng mga Hudyo upang ma-access ang site. Ang Israel ay lalong nagsasagawa ng pagkontrol at parami ang mga akusasyon na nilalabag nila ang napagkasanduan sa mga kumbensyon ng status quo. Ang status quo ay nilabag at ang restriksyon sa mga Muslim na pumasok sa lugar na ito ay napakahigpit. Kahit anumang edad na pumasok sa site na ito, kung kanilang nararamdaman na maaring may mga protesta ay kanilang pinipigilan. At nakita ng mga Muslim na masyadong marami ng paglabag sa kanilang paniniwala, at dito na nag-umpisa ang lahat-lahat na hanggang sa ngayon hindi pa malaman kung sino ang magmamay-ari nito, at tinataya
Sadyang ito ang punot dulo ng gulo ng mga Muslim at Hudyo.